Sa buong Pilipinas, nakapagtatala ng 50 bagong kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus kada araw ngayong 2023. Mas mataas ito kumpara noong nakarang taon. Less than 1% ito ng kabuuang populasyon ng Pilipinas. Pero nababahala pa rin ang mga health expert, lalo't pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV. Kaugnay niyan, makakasama natin ang head ng Hospital Infection Prevention and Control Management Office ng Region 1 Medical Center na si Dr. Rowena Vireya. Good morning, Doc Rowena, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hello, ma'am. Good morning po. Oo, parang sikat na sikat yung pangalan ni Doc. Hindi naman po masyado. Okay, first question. According to the record, the increasing number of HIV positive belongs to the younger generation. How young are they at saan po natin ito pwedeng i-attribute, Doc? Well, actually, ang data natin available as what was provided by the CHD or the Center for Health and Development, sa Pangasinan alone, youngest recorded is 15 to 24 ang range ng mga medyo maraming cases ng HIV. But we also have much younger, which is less than 15, pero ito po yung mga naipapanganak na nagpa-positive na for HIV. Okay. Okay. Pahapyaw yan na sagot sa pangalawang tanong natin. Kasi ang common knowledge ng tao, pag sinabi nating HIV positive siya, okay, ito ay result of unsafe sex. Pero paano ba ito naipapasa sa ibang paraan? At ano po ang sintomas ng HIV? Actually, ang AIDS ay ang sakit na dinudulot ng virus na Human Immunodeficiency Virus. So HIV is the etiologic agent or yung organismo at ang AIDS ay yung sakit na nakukuha natin from that virus. Now, bago po tayo pumunta, paano natin poprotektahan ang ating sarili sa sakit na yon, dapat alam natin paano ito naihahawa or na itatransmit. Actually, there are 4 major modes of transmission ng HIV. Ang most common sa kanila ay ang pakikipagtalik ng walang proteksyon or unprotected sex. Pangalawa po is blood transfusion, pero hindi na po siya common dahil lahat po ng dugo na i-screen naman or bago siya isalin. Pangatlo is sharing of needles. Ito po yung pag sa mga may drug addiction, nag-share sila ng karayom or even among healthcare workers, pag improper ang needle handling nila paggamit ng karayom, pwede po silang mahawa ng HIV. And pang-apat is mother-to-child transmission. Okay po. Dok, pag sinabi kasi nating virus, may tinatawag tayong self-limiting. Ibig sabihin kahit hindi ka maggamot, kapag malakas ang resistensya mo, malalabanan mo ito. Pero ang HIV ay iba dito. Yes. Bakit po, Dok? Iba ang behavior ng HIV because ang tina-target ng virus is the immune system. Kaya siya tinatawag na human immunodeficiency. So ginagawa niyang deficient ang immune system mo, pinapahina niya. For the treatment, we need to qualify kung ano yung gusto niyong malaman sa gamot. If we say cure, ito yung talagang totally na mawawala siya sa system mo, wala po tayong cure. Okay, but if we say treatment is something that we can give to control the increase in the number of virus sa loob ng katawan, meron po tayo noon. So, Doc Rowena, bukod po sa nabanggit nyo na treatment, meron ding preventive measures na tinatawag. Ano po ito, Doc? Oo. Sa prevention, hindi lang tayo mag-stick sa during exposure, yung ibig kong sabihin sa during, yung time ng act. Okay? So mag-concentrate tayo sa most common mode of transmission, okay? So meron po tayong before transmission or before exposure. So ang gagawin po natin diyan, ano yung mga measures? Number 1, meron po tayong tinatawag na PrEP or pre-exposure prophylaxis. Ito po yung gamot na pwede pong inumin ng negative partner kapag meron silang contact ng positive partner niya. Okay? That's PrEP. Second is, kapag ang isang pasyenteng may HIV ay nagtitake ng medicine, that is also preventive. Why? Kasi ang pasyenteng umiinom ng antiretroviral, okay, it decreases the number of virus sa body niya. And the rate of transmission nung positive na yon to its partner na negative is around 4% na lang. So 96% protective ang antiretroviral in transmission. Pangatlo, we can say yung sa mother to child, well, very important din na matest ang mother and para kung sakaling positive sila, ma-start na yung treatment. Pang-apat, circumcision actually is preventive.
So we encourage rin po, circumcision sa studies, they can prevent the transmission and even acquisition of HIV infection. Doc Rowena, ano po ba yung mga signs and symptoms ng isang HIV positive? Actually, ang signs and symptoms ng HIV positive ay broad, okay, or general, non-specific. Kasi kadalasan kapag unang time mo siyang makuha, ang most common presentation mo ay trangkaso. Okay, flu-like lang. So malay mo ba, trangkaso yun, COVID yun, dengue yun, no one can tell. Until you get the test. Lastly, Doc, ano po yung message natin sa public, especially yung mga hesitant pang magpa-consult sa kanilang mga nararanasan? So gaya po na napag-usapan po natin, we encourage everyone to be responsible, no? So alam po natin kung ano yung mga behaviors natin. So if we think we are doing any high-risk behavior, it is but prudent na magpa-test po tayo because earlier testing means earlier diagnosis and longer life. So wag po kayong mahihiyang magpa-test, okay? Kasi ang HIV po ay nakokontrol. Hindi man po siya naku-cure or nagagamot ng tuluyan, pero nakokontrol po natin ang virus para mas mapahaba po yung buhay natin. Maraming salamat, Doc Rowena Verey, at ingat po kayo palagi.